MFS, or the Mobile Forest School Program, is an education program that started in year 2022. It is a 2-week period activity wherein the Negrito youth who enrolled in the program were being carefully selected by the leaders and elders of the community. The age group is ranging from 12 to 18 years old, and the SPNKK really ensured that there will be an equal participation of girls and boys. So in terms of location, we held the program at the two main community partners of SPNKK. The first one was in Capas, province of Tarlac, in the ancestral domain of the Aita, and the second was in Nueva Valencia, province of Guimaras, in the indigenous community of the Ati. So it is called Mobile Forest School because the learning venue of the students are the ancestral domains of the Negrito communities and not just in the four corners of the classroom. The majority of the resource persons are the leaders and elders of the indigenous communities who are the experts in terms of the indigenous culture, knowledge, and their traditional systems. Ang mobile school ay inisyatiba ng mga tradisyonal na leader kung saan ipakita at maramdaman nila yung pangangalaga sa kalikasan kasabay ng pagpapanatili ng mayamang kultura na nakadepende sa kalikasan. Ito ay iniisip ng mga tradisyonal na leader na malaking tulong para sa kapakanan ng susunod na salit-saling lahi ng Negrito Group ng SPNKK member. Dahil sa ngayon ay nararamdaman na yung unti-unting pagkawala ng kultura at pagkasira din ng kalikasan. Kaya mahalagang sa kabataan na hindi nag-aaral sa formal school o non-formal school ay maintindihan, maunawa at maipaunawa nila sa iba ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalikasan at ng pagpapaunlad pa ng kultura. SPNKK realized that acculturation threatened to undermine the distinctive Negrito culture and their way of life. So the existing formal education that we have here in the Philippines, from elementary school onward, really plays a key role in cultural assimilation, as the education system tend to disconnect the Negrito students from their ancestral domain. So the program primarily aims to build precisely on the strength of the Negrito's traditional knowledge and skills, while offering an alternative and culturally appropriate trajectory for secondary education. So the curriculum is based on Negrito worldview and on their traditional and ecological knowledge. Ito ang tawag sa amin ay toos. Muna yung toos na maglatandaan sa amin na sa lasangkat. Kasi na magbutang muna kasi na magbutang. May delikado. So that aimed at equipping the students with the tools for confident engagement with society at large, and to prepare the students to be effective as the future generation of indigenous leaders. Ayun pa nagkaalaw, ay mamalati panahon. Nandito po tayo ngayon sa Tarlac. Ang mga naganap po ng nakaraang araw ay meron po kaming MFS Mobile Forest School.
kung paano namin mapaunlad ang aming lupaing ninuno, kung paano kami magkakaisa, paano namin ipaglaban ang aming lupaing kung kami po ay nasa maging leaders sa katutubo. Ano yung mga pangailangan? Nanggaling sila po sa Palawan at saka Dimaras at saka sa sa Labay ko at saka yung kami naman dito naman sa Pagmimiha. Natutunan ko po kung paano maging leader at kung paano tumay sa tribong Aita. Ang katangian po ng isang leader kung paano siya magkisama o magiging mabuting leader at marunong magpakumbaba at may isang salita po. Isa sa katuparan ko po ito to share sa iba, ibahagi sa iba yung mga natutunan ko, katulad sa mga kabataan din po. Dahil sila na rin yung susunod na generation, so dapat sila na talaga yung mangunguna. Yung mga matatanda, habang malakas pa, dapat ipasa na nila yung kaalaman nila sa community, yung mga kaalaman nila sa tradition, ipasa na nila sa mga kabataan, ituro, para in case na sila ay mawala, nandun na sa mga kabataan yung kaalaman. Kahit maghiwalay po kami bukas, hindi pa rin po maalis ang communication sa isa't isa. Kung nasa malayo po sila, meron naman pong mga gadgets para kami po ay magkamustahan kahit hindi na po kami nagsasama. Sana maulit pa po ito. Di ka